Magandang araw kaibigan. Ako nga pala si DJB ng Barangay Inspiring Stories at ito ang ating kwento. Simula ng bata pa si Jonathan, madalas na siyang bulihin dahil sa kanyang height na di tugma sa kanyang edad. Palagi rin siyang tinutuksong onano o di kaya ay fetus dahil na rin sa kanyang mga mata na may kalakihan. At di lang yan, dahil meron rin siyang sakit na polio. Kaya di pantay ang mga paa at nahihirapang maglakad. Para kay Jonathan, sa murang edad niya noon, naiisip niya na lahat yata ng kapintasan ay nasalo niya na. At lumaki ang sama ng loob niya sa mundo hanggang sa siya'y magbinata na. Paano ba naman kasi? Busted siya sa kanyang nililigawan dahil sa pisikal niyang itsura. Sino ba namang babae ang mahuhulog sa isang lalaking 4'7" lang ang height? Malalaki pa ang mga mata at di makalakad ng maayos dahil sa kanyang kapansanan. Pero sa kabila nito, hindi siya nagmukmok o tinamad sa lahat ng bagay. Bagkus ay nagtuon na lamang siya sa pag-aaral. Para naman may mapala siya at di lamang puro lungkot ang iisipin niya. Isang umaga, habang siya ay naglalakad bilang exercise niya, ay merong nang asar na bata sa kanya. Ang sabi ay isa raw siyang stop toy na naglalakad. Napikon naman roon si Jonathan, pero napagpasyahan niya na wag na lamang patulan, lalo na't binata na siya. Samantalang yung mga batang iyon ay parang 6 na taong gulang pa lamang, kaya't nakakahiya. Pero malaki ang naging epekto sa kanya ng panlalait na iyon. Nasira ang dapat sana'y magandang araw niya, kaya't napagpasyahan niya nang umuwi at baka madagdagan pa ang mga nangaasar sa kanya at baka hindi na siya makapagtimpi kung sakaling mangyari iyon. Nang makauwi na siya, ay natanong siya ng ina kung bakit napaaga yata ang pagtatapos ng pag-exercise niya. Kaya naman nabanggit niya na binubuli siya ng mga bata. Pinayuhan naman siya ng ina na dapat di na lamang niya dibdibin iyon. Pero napailing si Jonathan at nagsabing nababanggit lamang yun ng ina dahil wala itong problema sa katawan. At pagsabi niyang yun, pumasok na siya sa kanyang kwarto at doon ay nagkulong. Uminom na lamang siya ng isang lata ng beer at pagkatapos nito ay natulog na lamang siya magdamag dahil araw naman iyon ng linggo. Kinabukasan, maaga siyang pumasok sa paaralan. Tulad ng dati, binuli na naman siya dahil sa kanyang pisikal na kaanyuan. Pero hindi niya na lamang ito pinansin dahil wala naman siyang mapapala kung papatulan niya ang mga ito. At sa halip ay nagtuon na lamang siya sa pag-aaral at sa pagpapalawig ng kanyang kaalaman tungkol sa agrikultura. Dahil ang kurso na kinukuha niya ay Bachelor of Science in Agriculture. Bagamat simple lang ang kurso na ito, ay malapit naman ito sa puso ni Jonathan. Bata pa lamang siya ay pangarap niya na ito. Kaya't kahit araw-araw man na tinagurian niyang pagsubok sa kanyang buhay ang mga panlalait sa kanya, araw-araw pa rin siyang pumapasok at di uma-absent. Isang araw, habang nakaupo sa hagdan si Jonathan at nagbabasa ng bago niyang libro, biglang may dumaan na magandang babae. Hindi niya alam kung bakit nabihag ng mga mata niya yung dalagang iyon. Paano ba naman kasi, nang magtama ang kanilang paningin ay ngumiti ito sa kanya. Doon pa lang ay alam niya nang mabait itong tao. Mukhang hindi ito suplada pagdating sa kanya na maraming kapintasan sa katawan. Kaya naman inalam niya kung saan ang room nito. Hanggang sa nagulat siya nang malaman sa mga estudyante roon na BS in Agriculture rin pala ang kinukuha nitong kurso. Isa itong trans-free. Pinagchichismisan ito dahil sa angkin nitong kagandahan. Kaya naman ibig sabihin, magiging kaklase niya rin ito sa isang subject. Narinig niya rin sa chismisan ng mga mag-aaral na Bianca raw ang pangalan nito. Kaya mula nito ay nagbabalak na rin siyang makipagkilala rito. Para naman kapag nalaman niya ang tunay nitong ugali, dito na siya makakapagdesisyon kung niligawan ba niya ito o hindi. Nananalangin siya na sana nga ay tama ang inala niya na mabait itong tao. Hanggang sa dumating nga ang araw na iyon. Pagkatapos ng klase, inabangan niya ito sa sakayan ng mga jeep. Sa katunayan nga niyan, bago siya pumasok ay gumawa siya ng spaghetti para kay Bianca. Sa loob-loob niya, bahala na kung tatanggapin man ito ng babae o hindi. Basta't sumubok siya. Kaya naman nang masilayan niya ng papunta na ito sa terminal, biglang lumukso ang puso niya. Paano ba naman kasi, pinangungunahan siya ng kaba. Dahil baka labis na naman siyang masaktan kung sakaling makakatanggap na naman siya ng negatibong reaksyon sa oras na gumagawa siya ng hakbang sa isang babae. Pero pinilit niyang magpakatatag ng sandaling iyon. At nang makalapit na ito, agad niya itong binati at tiniabot niya na ang spaghetti na nasa lunchbox.
Nagulat pa nga siya nang agad itong tanggapin ng dalaga. Maraming salamat, mukhang masarap to ah. Bakit ka pa nag-abala? Tanong pa nito sa kanya. Hindi agad nakapagsalita si Jonathan. Paano ba naman kasi, tinatalo siya ng hiya. Mas maganda pa pala si Bianca lalo na sa malapitan. Morena kasi ito, matangkad, matangos ang ilong at mukha pang Meksikana. Ito pa naman ang klase ng ideal girl niya. Ngunit sa bandang huli, nasambit niya na rin ang kanyang dahilan. Gusto ko lang makipagkaibigan, Bianca. Lalo na transfer ka pala sa eskwelahan natin. Gusto ko lang ng kaibigan dahil mukhang mabait ka. Ang pangalan ko nga pala ay Jonathan. Magkaklase tayo, di ba? Napangiti na lamang ang dalaga at maya-maya pa'y iniabot nito ang kamay sa kanya. Kaya naman nakipagkamay ang binata. Yun lang naman pala eh. Sige, magkaibigan na tayo, Jonathan. Maraming salamat dito ah. Hayaan mo, kakainin ko ito mamaya pag uwi ko. Sige, sasakay na ako ng jeep. See you next time. Pamamaalam pa ni Bianca. Ipinag-ingat na lamang niya ang dalaga. Siya rin naman ay sumakay na ng jeep pa uwi sa kanila. Napakamot pa nga siya ng ulo dahil hindi niya natanong kung taga saan ito. Pero nangako siya sa sarili na sa susunod na pagkikita nila ay tatanungin niya ang bagay na yun. Pagka-uwi niya ng bahay, nasilayan siya ng kanyang inang si Criselda na nakangiti. Kaya naman nagtanong ito sa kanya. Mukhang masaya ka ngayon anak ha. Ngayon lang ulit kitang nakitang nakangiti. Wala na bang nangaaway sa'yo? Kaya ganyan na lang kalaki ang ngiti mo? Dahil dito, napailing si Jonathan. Kahit kailan talaga ma, masyado kayong mausisa. Siyempre po hindi na yun maaalis na meron pa rin nanlalait sa akin. Pero kahit ganun, masaya pa rin ako ma. Medyo kinikilig pa na pahayag niya rito. Ayaw na ayaw mong nauusisa ah. Pero teka nga, hindi mo pa nasasagot ang tanong ko. Ano nga bang dahilan? Pagpupumilit pa sa kanya ni Aling Criselda. Pero nasa pagkatao ng binata na maglihim sa kahit sino mang miyembro ng kanyang pamilya. Kaya't ang rason niya na lamang ay pinuri siya ng kanilang professor sa ginawa niyang performance kanina. Dahil dito ay napaniwala niya naman ang kanyang ina. Matagal na kasi nitong alam na siya ay matalino. Pagkatapos nito ay dumiretso na siya sa kanyang kwarto. Nahiga siya sa kama kahit na di pa nakakapagbihis at tinukot niya ang cellphone niya sa bulsa. Napagpasya niyang buksan muna ang FB para i-add si Bianca at nang sa ganun ay makapag-usap sila nang di siya gaanong nahihiya. Dahil alam na rin naman ni Jonathan ang buong pangalan ni Bianca ay hinanap niya nga ito sa nabanggit na social media. Nang makita niya na ay inad niya ito. Hinintay niya yung pag-confirm sa kanya ni Bianca at makaraan nga ng kalahating oras inaccept na siya ni Bianca. Kaya't agad siyang nag-message ng hi rito. Ilang sandali lang, kulang na lang ay lumipad na siya papuntang ulap nang banggitin nito na napakasarap raw ng gawa niyang spaghetti. Kaya naman nagpapasalamat siya rito dahil nagustuhan nito ang kanyang gawa. Kung mapanglait lang kasi siguro si Bianca na gaya ng iba ay baka kahit pagkain basta galing sa kanya ay pipintasan nito. Maya-maya pa ay naglakas loob na nagtanong si Jonathan sa dalaga. Nakalimutan ko palang tanungin sa iyo, Bianca. Taga saan ka ba? Nang sa ganun ay mabisita rin naman kita minsan. Sinagot naman ito ang tinatanong niya, kaya tuwang-tuwa naman siya dahil alam niya ang lugar na iyon. Pumayag naman ito sa kagustuhan niyang iyon at ang pag-aamin pa nga nito sa kanya, mukhang masaya raw kasi siyang kasama. Magmula nito ay naging magka-chat na nga sila at nangyayari lang iyon tuwing gabi. At sa tuwing meeting naman nila sa kanilang mga subject ay nakakapag-usap rin sila sa personal. At iyon ay ang patungkol lamang sa pag-aaral. Marami pang naghihinala na sila na dahil madalas silang nakikitang magkasama. Dahil dito ay mas lalo namang dumami ang mga nanlalait kay Jonathan, lalo na yung mga lalaki. Paano ba naman kasi may gusto ang mga ito sa dalaga at siya lang kasi ang napapansin ito. Isang araw nga habang nasa kantin siya, samantalang si Bianca ay may tinatapos pang presentation sa kabilang room, lumapit sa kanya si Edgar. Isa ito sa nababalitaan niyang may gusto kay Bianca. Himala ah, hindi mo kasama ngayon si Bianca. Dati lagi mong nakakasabay dito sa kantin ah. Bakit? Break na ba kayo? Pasarkastiko nitong tanong sa kanya. Hindi pre, may tinatapos pa kasi siya. Maya-maya lang ay pupunta rin yun dito. Wala pa naman kami ni Bianca, magkaibigan lang kami. Natawa naman si Edgar. Kunwari ka pa? Halata naman sa pangit mo mukha na may gusto ka sa kanya. Nakikipagkaibigan ka lang muna at yun ang unang step mo. Kabisado ko na yan eh. Gasgas ng paraan na yan.
Kung ako sa'yo, huwag ka nang umasa pa na magugustuhan ka ni Bianca. Maganda siya, matangkad, at maraming nagkakagusto. Samantalang ikaw, bansot, iika-ika pa maglakad. At higit sa lahat, walang nagkakagusto sa'yo. Marami pa ang nanunukso sa'yo eh. Hulaan ko, kahit sa lugar ninyo ay maraming nanunukso sa'yo no? Dahil sa pisikal mong itsura. Kaya huwag ka nang umasa pa. Sinasaktan mo lang ang sarili mo eh. Alam mo, yung nagugustuhan ni Bianca ay yung gaya kong gwapo. At maraming nagkakandara pa. Hindi sa isang gaya mo. Panlalait nito sa kanya. At sa halip na makipag-away, ninitian na lamang ito ni Jonathan habang nagsasabing, mukhang hindi naman ganun si Bianca. Saka magkaibigan lang talaga kami. Sus, hindi raw ganun si Bianca. Nakakatiyak akong tumitingin rin siya sa panlabas na itsura. Kaya't huwag kang magpakampante. Isang araw, iiyak ka rin ng dahil sa kanya. Maiwan na nga kita, pangit mo. Pangahamak pa nito sa kanya at di nagtagal iniwan na siya nito sa kantin na iyon. Napabuntong hininga naman si Jonathan ng sandaling iyon. Napag-isip-isip niya na paano kung totoo pala ang sinasabi ng lalaking yun. Baka mangyari na naman sa kanya yung dati na kung saan ay na-depress siya dahil lamang sa isang babae. Maya-maya pa ay dumating na si Bianca. Napansin siya nito na meron siyang malalim na iniisip, kaya't natanong nito ang tungkol sa bagay na gumugulo sa kanyang isipan. Matagal na hindi nakaimik si Jonathan. Hinihimay-himay pa niya kung ano ang paraan ang itatanong niya sa dalaga. Kalaunan ay meron na siyang naisip. Bianca, matanong ko lang sa'yo. May pag-asa ba kayang mahulog ang isang babae sa lalaking kapintas-pintas ang itsura? Susubo na sana ng pagkain nito ang dalaga, ngunit mas pinili muna nito ang sumagot sa kanyang katanungan. Bakit naman hindi? Ang puso naman kasi ay hindi madidiktahan. Kapag gusto mo ang isang tao, hindi mo tinitignan kung ano man ang meron sa kanya. Basta masaya ang isang babae sa taong yun, hindi na problema sa kanya ang kapintasan ng boyfriend niya. Wala naman kasing perfecto sa mundo eh. Ang lahat ay may kanya-kanyang kapintasan. Ang perfecto lang kasi, walang iba kundi si God. Bakit mo pala yung natanong, friend? Wala. Naisip ko lang. Tara na, kain na tayo. Pag-iiba niya sa usapan. Ngunit ang totoo ay masaya siya dahil hindi pala gaya ng nasa isip niya si Bianca. Katunayan nga niyan, may balak na siyang manligaw dito. Humahanap lamang siya ng tamang tiyempo, lalo na't ayaw niyang masira ang pagkakaibigan nila. Ayaw niya itong biglain. Sa sumunod na araw ay Sabado na nito, kaya naman walang pasok si Jonathan. Dahil dito ay napagpasya niyang bumisita kanila Bianca. At gaya ng dati, meron siyang pasalubong rito. May ginawa kasi siyang kutsinta kanina, kaya't sa loob-loob niya, siguradong magugustuhan nito ng dalaga. Nang kumatok siya sa trangkahan, ay agad naman siyang pinagbuksan ni Bianca. Nakangiti ito at lalo itong natuwa nang iabot niya ang pasalubong niya sa dalaga. Mukhang hindi tungkol sa pag-agriculture yung kukunin mong trabaho balang araw ah. Paano ba naman kasi? Mahilig ka rin gumawa ng pagkain eh. Salamat dito ah. Tara na, pumasok ka na. Sambit ng babae, kaya't pumasok na nga siya. Nagkataon lang kasing paborito ko rin magluto. Walang anuman yun, friend. Pasasalamat ko lang yan sa'yo dahil kinaibigan mo ko kahit napangit ako. Samantalang ikaw naman ay maganda. May lungkot sa himig ni Jonathan. Napailing si Bianca. Wag mo nang sasabihin yan kahit kailan, friend ah. Dahil wala namang pangit na ginawa si God. Huwag mong maliitin yung sarili mo. Tara na, pasok na tayo sa loob. Sambit ni Bianca at nagtungo na nga sila roon. Kasalukuyan palang nagpipainting nito ang dalaga. Naku, nakaabala yata ako, friend. Mukhang patapos ka na pero dumating lang ako eh. Sige na, tapusin mo muna yan at ako'y uuwi na. Nahihiyang sambit ni Jonathan. Pero bigla siyang pinigilan ng babae. Hindi raw ito na istorbo. Kaya't merong naisip si Jonathan. Total ay naroroon rin naman siya at may kaalaman siya sa painting. Humiling siya rito na siya na lang ang magtapos. Bagay na pinayagan naman ni Bianca. Tuwang-tuwa pa nga ang babae nang makitang napakaganda ng kulay na inilagay niya sa canvas nang matapos niya ito. Parang mas nahigitan pa raw yata yung mga in-apply niyang pintura. Kaya naman sinabi niya na pareho lang naman na maganda. Marami pa silang pinag-usapan ng sandaling iyon. Hanggang sa dumating na ang mga magulang ni Bianca. Makikita sa anyo ng mga ito na di siya welcome sa pamamahay nila. Kahit alam na ni Jonathan na di siya gusto ng mga ito, ay magalang siyang nagpakilala.
Tito, tita, ako nga po pala si Jonathan, kaibigan ng anak nyo. At the same time, kaklase rin. Pareho po kami kumukuha ng BS in Agriculture. Masaya po akong makilala kayo. Biglang nagsalita ang ama ni Bianca na si Mang Berting. Ano ba naman yan, anak? Namalengke lang kami ng mama mo, tapos magdadala ka pa rito ng kaibigan ko, no? Alam mo, anak, hindi pagiging kaibigan ang pakay niya sa'yo. Dahil ang totoo, ililigawan ka niyan balang araw. Naghahanap lang yan ng tamang tiyempo. Nakakahiya, anak. Bakit ka nakikipagkaibigan sa may kapansanan? Polyo na nga, pandak pa. Malapit nang maging unano yan eh. Ayokong magiging manugang yan balang araw dahil magiging pangit ang lahi natin. Bigla namang sumabat si Aling Cara. Tama ang papa mo, makinig ka sa kanya. At ikaw pandak ka. Pwede ka nang makaalis dito. Kung masaya ka na makilala kami, pues kabaligtaran naman yun sa amin. Dahil nababisit kami sa'yo, lalo na dyan sa mukha mo. Malaki yata yung galit sa'yo ng langit eh. Lahat kasi ng kapintasan na salo mo na. Umalis ka na nga rito. Layas! Paninigaw pa nito sa kanya. Napasulyap naman si Jonathan kay Bianca. Gulat na gulat naman siya ng sandaling iyon dahil ganito pala ang ugaling meron ang mga magulang ng kaibigan. Nakita niya na napatango naman si Bianca sa kanya. Isang indikasyon na pinapaalis na rin siya nito. Siguro ay baka takot lang ang babae na mas lalong magalit ang ama at ina nito. Kaya naman wala nang nagawa pa si Jonathan. Umalis na siya ng bahay. Medyo masama ang loob niya ng sandaling iyon. Hinamak na nga ang pagkatao niya ng ama't ina nito, tapos hindi man lamang siya nagawang ipagtanggol ng kaibigan. Kaya't nang makauwi na ng bahay ang binata, uminom siya ng serbesa para kahit papaano ay maibsan ang hinanakit niya sa kaibigan. Sumagi na naman sa isip niya ang sinabi ni Edgar na mali ang akala niya na hindi tumitingin sa panlabas na kaanyuan si Bianca. Gwapo raw ang hanap nito at hindi sa kanya na pangit na nga may kapansanan pa. Kaya't nang maubos ni Jonathan ang bote ng beer, ibineto niya ito sa dingding. Dahilan upang mabasag ito at lumikha ng ingay. Dahil dito, kumatok ang kanyang ina. At marahil ay nagulat ito sa ginawa niya. Makailang ulit pang tumatawag ang ina sa labas ng pintuan, hanggang sa napagpasya niya na itong pagbuksan. Anak, ano bang problema? Bakit nagwawala ka? May problema ka ba? Nag-aalalang tanong ni Aling Griselda. Biglang napaluha si Jonathan at dito niya na nabanggit ang mga hinanakit niya sa buhay. Gaya ng mga pangahamak ng mga magulang ni Bianca at nang hindi nito pagtanggol sa kanya. Pinayuhan naman siya ng ina na pakasuriin kung sino ang totoong kaibigan. Dagdag pa nito, siguro ay dapat niya nang iwasan si Bianca. Nang matapos niya nang banggitin ang sama ng loob niya at nang mabawasan na ito, ay nangako siya sa ina na iyon nga ang gagawin niya. Ang iwasan na ang nag-iisang kaibigan niya. Nang mag-isa na lamang muli sa kwarto si Jonathan, ay napagpasya niya na buksan ng kanyang cellphone. Nabasa niya ang tadtad na paghingi ng tawad sa kanya ni Bianca. At ang dahilan nito kung bakit hindi siya napagtanggol ay dahil ayaw nitong lumaban sa mga magulang. Napailing na lamang si Jonathan. Sa loob-loob niya, hindi naman isang uri ng paglaban sa ama't ina ang pagtatanggol sa isang kaibigan. At dito niya lang napatunayan na marahil nga ay may katotohanan ang sinabi sa kanya ng ina, na mukhang hindi totoong kaibigan si Bianca. Hindi sumagot si Jonathan sa mga mensahe sa kanya ni Bianca sa Facebook. At sa halip, binlock niya na lamang ito dahil sa labis na sama ng loob niya. At simula nito ay pinutol na ni Jonathan ang ugnayan nila. Sa halip na patawarin niya ang dalaga dahil ito na ang personal na humingi sa kanya ng tawad, hindi niya na lamang ito pinapansin. Nagbibingi-bingihan na lamang siya at umiiwas siya dito. Mas lalo pang sumama ang loob ni Jonathan kay Bianca nang makita niya sa FB ni Edgar na magkasama ang mga ito sa Victory Ball na naging event sa kanilang school. Hindi siya sumali dahil alam niyang walang makikipagsayaw sa kanya ng mga babae. Dahil bukod sa pangit na nga siya, ay may polio pa at pandak pa. Umiiyak si Jonathan ng sandaling iyon habang titig na titig sa larawan ni Bianca na kasayaw ang gwapong si Edgar. Lalo lang siyang nagsiselos dahil saan man ang anggulo tignan ay bagay na bagay talaga silang dalawa. Papatay na sana ni Jonathan ang cellphone niya nang makita niyang may nag-add sa kanya sa Facebook. Nagulat siya nang makitang account ito ni Bianca. Gumawa pa ito ng panibagong account para lang i-add siya. Wala nang patumpik-tumpik pa na inaksap ito ni Jonathan. Paano ba naman kasi?
Umaasa pa siya na hihingi ito ng tawad sa kanya. Gustong-gusto niya kasi iyon kahit may hinanakit siya kay Bianca. Ibig sabihin lang kasi sa kanya nito ay mahalaga pa rin siya sa buhay ng babae. Naghintay si Jonathan sa mensahe ng dalaga. Gusto niya kasing mangyari ay ito ang unang mag-chat sa kanya. At di nga siya binigo ng pagkakataon. Natanggap niya ang mensahe ng dalaga. Pero nang mabasa niya ay halos pagsaklubin siya ng langit at lupa. Ang sabi ba naman ito sa kanya ay napakapangit niya raw. Mabuti na lang raw ay hindi siya sumali sa event dahil ayaw nitong makasayaw siya. Dahil bukod sa pandak na nga siya at may polio, mukha pa raw siyang tiyanak. Hindi akalain ni Jonathan na masasabi iyon ng dalaga sa kanya. Gumawa pa ito ng bagong account para lait-laitin lamang siya. Dahil dito, hindi niya na lamang ito pinatulan at sa halip ay binlock niya na lamang ito. Naulit ang kirot sa puso ni Jonathan ng sandaling iyon. Akala niya naiiba si Bianca sa lahat ng babae. Pero mas grabe pa pala itong manghamak ng kanyang pagkatao. Pero sa halip na magmukmok si Jonathan ay nagsikap na lamang siya sa pag-aaral. Lumipas ang 6 na taon ay nagmamayari na ng farm si Jonathan. Nangyari ito nang magtrabaho siya bilang farm supervisor sa isang hasyendero nang makapagtapos siya ng pag-aaral. Ibinuhos niya ang panahon sa pagtatrabaho at pinagbutihan niya. Kaya't ang resulta ay natuwa sa kanya ang hasyendero na amo niya. Noong kaarawan niya ay niregaluhan siya nito ng lupa. Kaya naman nakapagpatayo siya ng bahay roon para sa kanyang pamilya. At yung natitirang lupa ay ginawa niyang taniman ng mga prutas at pastulan ng mga baka. Kaya naman masasabing komportable na ngayon ang buhay niya. Pero nagulat siya. Paglipas ng 1 taon ay may nagpatayo ng bahay sa tapat ng kanilang tahanan. Nagulantang siya nang malaman na si Bianca pala iyon. Kaya't kulang na lang ay buhatin niya na ang kanilang tirahan at dalhin sa ibang lugar. Huwag niya lang maging kapitbahay ito. Pero isang araw ay lumapit sa kanya si Bianca. Personal itong humihingi ng tawad sa kanya dahil sa nangyari sa kanilang pagiging magkaibigan makaraan ng maraming panahon. Nabanggit naman ni Jonathan na hindi niya matatanggap ang paghingi ng tawad nito dahil nilait siya nito sa Facebook. Pero nagpaliwanag si Bianca na hindi siya ang may gawa nun, kundi si Edgar. Inamin raw ito ng lalaki sa kanya na ginawa iyon ni Edgar upang lalong paghinaan ng loob si Jonathan at para lalong lumiit ang tingin niya sa kanyang sarili. Humingi rin pala ng kapatawaran si Edgar kay Bianca dahil sa nagawa nito kay Jonathan. Nagbago na kasi ang lalaki magmula nung naging karelasyon na ito ng ate ni Bianca. At ang kwento pa ni Bianca sa kanya, nakasayaw lang raw nito sa Edgar noon dahil sa pamamilit ng kanilang propesor. Samantala, nang makita naman ng mga magulang nito na nag-uusap silang dalawa, ay lumapit ito kay Jonathan at humingi ng kapatawaran sa kanya. At nagsisisi pa nga ang mga ito sa kanilang nasabi noon sa kanya. At sa mga panlalait nito sa kanyang pagkatao. Dapat raw pala ay hindi siya minaliit sapagkat hindi pala hadlang ang kapansanan at pisikal na itsura para lang magtagumpay sa buhay. Kitang-kita naman ni Jonathan sa mga mata nito ang pagsisisi, kaya't pinatawad niya na ang mga ito. Ayaw niyang magtanim ng galit sa loob ng mahabang panahon. Nakita rin siya ni Edgar ng sandaling iyon at humingi rin ito ng dispensa sa kanya. Dapat raw ay hindi siya nito minaliit noon. Kinamayan na lamang ito ni Jonathan at nginitian bilang pagpapatawad niya rito. Pero si Bianca ay di niya kinibo sa kabila ng pagkukwento nito sa kanya na nakapagtapos na rin ito ng pag-aaral. Nakatagpo ito ng magandang trabaho at nakapag-ipon. Kaya ngayon raw ay nakapagpatayo na ng bahay at di raw nito inaasahan na magiging magkapitbahay sila. Matagal rin pala na panahon siya nitong hinahanap. Samantala, kahit na pinaparamdam ni Jonathan na may sama pa rin siya ng loob kay Bianca kahit pa alam niya na ang katotohanan, hindi sumuko ang babae na suyuin siya. Madalas pa nga itong bumibisita sa kanila para mag-abot ng pagkain na luto nito gaya ng ginagawa niya noon. Tinatanggap niya na lamang ito at matipid na salamat lamang ang sinasabi niya. Pero kalaunan, dahil napapatunayan ni Jonathan na sincero talaga si Bianca, sa huli ay napatawad niya na ito at muli silang naging magkaibigan. Hanggang sa maging magkarelasyon sila at hindi nagtagal sila ay nagpakasal. Hindi naman tutol ang mga magulang nila sa ginawa nila at katunayan ay masayang-masaya pa nga ito para sa kanilang dalawa. Nagkasundo rin kasi ang kanilang mga magulang. Dito napatunayan ni Jonathan na di talaga tumitingin sa panlabas na kaanyuan ng asawa. Sa haba ba naman ng panahon na pagsuyo nito sa kanya, napatunayan niya na puro talaga ang pagmamahal nito sa kanya. Kumbaga, wala itong halong pagkukunwari. Kaya't mas lalo niyang minahal si Bianca.
At sa loob ng 2 taon ng pagiging mag-asawa nila ay nakabuo na sila ng baby. Sa susunod na buwan na ipapanganak ang kauna-unahan nilang anak at excited na silang dalawa.